Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, buong Pilipinas, buong bansa. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan. Sa hapong ito, mayroon akong share sa inyo tungkol sa mga bagay-bagay na matagal nang pinagdidiskusyonan ng iba't ibang mga relihiyon or denomination. Ito po ay tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. May nagsasabi na si Kristo ay tao lang. At may nagsasabi naman si Kristo ay Diyos. Ngayon po, alamin po natin yung sinasabi na si Kristo ay tao lang. Pag sinabi pong tao lang, ikaw, ako, yan po lang. Magkaiba po ang ibig sabihin ng tao lang sa sinasabi na nagkatawang tao. Magkaiba po iyon. Ba? Magkaiba yon, ibig sabihin nun. So ngayon, hayaan natin na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang siyang magpapaliwanag sa atin sa hapong ito. Okay, puntahan natin ang Book of John, chapter 1, verse 1. Ganito po ang nakasulat. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Ngayon, ilan po ang binabanggit dito sa verse 1 na ito? Dalawa po ang binabanggit dito. Sabi dito, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Unang nabanggit dito ay ang salita. Isa, kasama ng Diyos ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Ha? Atin. Sa verse 1, dalawang binanggit. Yung salita at ang Diyos. Ngayon, alamin natin kung ano ba ito ang salita na ito. Ha? Puntahan natin ang verse 14. Ang sabi ng verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Amen. Purihin ang Panginoon. Yung salita pala na binabanggit dito sa verse 1 ay ang bugtong na anak. Sino ang bugtong na anak na binabanggit dito? Yung Ama mismo nagsabi, kundi si Kristo. Si Kristo ang salita. Ngayon, ang sabi dito ng verse 1, tinaha? Ulitin natin verse 1. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Ibig sabihin, hindi pa nilikha ang lahat ng bagay, andoon na, naroon na ang salita. Tingnan natin ha. Tanda natin. Naroon na ang salita. Hindi pa nilikha ang mundo. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Hindi pa nilikha ang mundo dito. Kasama ng Diyos ang salita. So, magkasama silang dalawa. Ang Diyos at ang salita. Sino ang Diyos nito? Ito yung Ama. Ito yung Diyos Ama. Ngayon, ang salita na binabanggit dito, sabi dito, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Okay. Sino ang binabanggit sa 14 dito na salita? Si Kristo. Sa verse 1, ang sabi dito, at ang salita ay Diyos. Kaya mga kapatid, walang duda na si Kristo, He is God. Jesus Christ, He is God. Binabanggit ng John chapter 1 verse 1 that Jesus Christ is God. Tanong. Ito. Sabi, siya ay tao lang. Mali yung ganong mga interpretasyon na tao lang. Tulad ng sinabi ko nina, tao lang, tayo yun. Pag sinabi yung tao lang, ikaw tao ka lang di ba? Ako tao lang Yun, tao lang. Tao ka lang Nature mo, tao ka. Simula ng silang ka, tao ka.
But different si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang kanyang dating kalagayan, ang kanyang nature, He is God. Kasi sa simula pa, kasama na siya ng Ama. Hindi pa nilikha ang lahat ng bagay, kasama na ng Ama si Kristo. Yung salita na binabanggit dito sa John chapter 1 verse 1, na kung saan ang salita na to sa verse 14, siya ay nagkatawang tao. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Naging tao, ibig sabihin, nagkatawang tao ang salita. Kaya magkaiba yung definition sa tao lang sa naging tao. Magkaiba yun. Ang naging tao, may pinanggalingan siya na dati niyang kalagayan. Pero ang tao lang, wala na pinanggalingan. Kundi ang pinanggalingan mo, yun na tao ka, nature mo na yan, na isang tao. Jesus Christ, ang nature niya, He is God. Tingnan natin ha. Puntahan natin ang Philippians chapter 2 verse 6. Sabi dito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Ano ang sabi sa verse 6? Kahit siya ay Diyos. Sino ang binabanggit dito? Si Kristo. Sino nabanggit dito? Si Apostol Pablo. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, yung dating kalagayan ni Jesus Christ, equal sa Father because He is God. He is God. Kaya hindi niya pinilit, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, yung dating niyang kalagayan, equal sila ng Father. I-analyze natin ang phrase na to sa verse 6. Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Na manatiling kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, dati, mayroon silang dati niyang kalagayan, equal sila ng Father. Sa halip kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito. So, binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos Ama. At namuhay, dito, at namuhay na isang alipin. Okay, mga kapatid. Ito ang verse na ito, nagpapatunay that Jesus Christ is God. Ngayon, bakit ito nasabi dito sa Philippians? Ang pinupoint po dito sa Philippians ay yung Christ-likeness sa pagiging humbleness. Kasi gusto ni Pablo na tularan natin ang pagiging mapagpakumbaba ni Kristo. Sa kanyang pagiging kapagkatawang tao, nandun ang kanyang pagiging pakumbaba ni Kristo. Na gusto ni Pablo na tularan natin ang kanyang humbleness. Kaya, yun po ang binabanggit ito. Kaya, hindi natin yun ang ating pag-uusapan, ang humbleness, yung katangian ni Jesus Christ. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, ang kalagayan ni Jesus Christ for being God. Yung kanyang pagiging Diyos na binabanggit ito sa verse 6, na kahit siya ay Diyos. Okay? Mga kapatid, kaya huwag na kayong mag-alinlangan. Si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya, para mapatunayan pa talaga natin, hayaan natin na magsalita ang Biblia dito sa aklat ng Hebreo. Puntahan natin ang Hebreo. Para maano natin. Hebreo chapter 1 verse 8. Ang sabi dito. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan.
Sino ang nagsasabi nito? Yung God the Father. Yung Diyos Ama ang nagsasabi dito. Ang sinasabihan niya ay ang anak, si Kristo. Sinabihan niya si Kristo dito na, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So, yung Ama mismo ang nagsabi na si Kristo ay Diyos. Maliwanag, kapatid, dito sa verse 8 ng Hebreo chapter 1. Okay. Kaya, mga kapatid, maraming mga verses dito na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Puntahan natin, maski si Tomas, maski si Tomas, puntahan natin ang sinabi ni Tomas sa kanya. Maski si Tomas na isa sa mga alagad ni Jesus Christ at kasakasama ni Jesus Christ, ay nagpatunay din kung sino si Kristo. Basahin natin ang John chapter 20 verse 28. Ang sabi dito, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Bakit ito nasabi ni Tomas? Kasi nung unang nagpakita si Jesus Christ sa kanyang mga alagad, absent si Tomas doon. Wala si Tomas doon. Ngunit kaya pinaliwanag ngayon ng kanyang mga kasamahan ni Tomas sa mga disciples na nagpakita sa atin ang Panginoong Hesus. Kaya sabi ni Tomas, hanggat hindi ko nakita ang butas ng kamay na kanyang pinagpakuan, di ako maniniwala. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon na pagtitipon nila, nagpakita si Jesus Christ sa kanila at andun si Tomas at nakita ni Tomas. At ang sabi ni Jesus Christ, Tomas, ito ang aking mga kamay. Hawakan mo. Hawakan mo. Ano sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi ng iba, nadulas lang daw si Tomas. Bakit? Sinabi ba ng Bible na nadulas si Tomas? Hindi naman, di ba? Huwag natin dagdagan ng Bible. Talagang napatunayan, mismo nagpatunay si Tomas sa Kristo ay Diyos. So, mga kapatid, puntahan natin yung mga nagsasabi na tao lang si Jesus Christ. Mga kapatid, hindi tao lang, nagkatawang tao. Bakit nagkatawang tao si Kristo? There is a purpose, mga kapatid. Ang fulfillment ng Old Testament ay nasa New Testament. Si Isaias ay nagsabi na sa kanyang mga hula tungkol sa darating na Misaya, si Kristo, na ang isang Misaya ay magbabata ng hirap. Bakit ito nasabi ni Isaiah? Kasi nga, makikita mo yung plano ng Diyos kung paano ngayon iligtas ang sangkatauhan. Bakit kailangan iligtas ng Diyos ang sangkatauhan? Dahil ang tao ay makasalanan. Dahil simula pa noon kina Adan at Eva, minana na natin ang kasalanan na to. At kailanman walang makakapagligtas sa atin, kundi sa pamagitan lamang ng katawan ni Kristo at dugo ni Kristo na mabububo sa cross. Yan lang ang tanging paraan na ikakaligtas ng sangkatauhan, ang kamatayan ni Kristo sa cross. Ngayon, ito ang tanong. Kung si Kristo hindi nagkatawang tao, may papako mo ba sa cross ang isang espiritu? Dahil ang dating kalagayan ni Kristo, He is God. So, God is a spirit. Yan ang dating kalagayan ni Kristo. Kung hindi siya nagkatawang tao, paano sa ngayon may papako? Paano ngayon mapufulfill ang plano ng Father na iligtas ang sangkatauhan kung hindi magkatawang tao ang isang Kristo? Diba? Ano lang yan, mga kapatid? IQ lang yan. Sa pagkakaunawa lang yan. Kaya, ang isang Kristo kailangan magkatawang tao.
Diba? O, tingnan nyo nung si Kristo ay papako na sa cross, malapit na. Diba? Nanalangin siya. Sabi niya, Ama, kung may iba pang paraan, kung maari, kunin mo ang sarong ito. Ngunit walang ibang paraan Walang ibang paraan. Kundi si Kristo lang. Ang katawan lang ni Kristo. Ang siyang tanging paraan para sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan ng sanlibutan. Kaya naging tao ang salita. Yan. May purpose, mga kapatid, kung bakit naging tao ang salita dito sa binabanggit sa John chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse 14, kung bakit naging tao ang salita. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tayo na makalapit sa Diyos Ama dahil sa kasalanan na nakabalot sa atin na hindi pa mawasak-wasak, na minanang kasalanan natin mula kina Adan at Eva. Itong kasalanan na to, ito ay nagbistulang pader sa panahon noon, at ito ay mawawasak lamang ito sa pamagitan ng dugo ni Kristo na mabububo sa krus, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. Nung namatay si Kristo, malaya na tayo makalapit sa Diyos Ama sa pamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, may purpose kung bakit naging tao ang salita. Huwag na nating diskusyonan yun. Ang purpose to fulfill the plan of God. Si Kristo ang magtutupad sa plano ng Ama. Yan. Ang Ama ang nagplano para iligtas ang sangkatauhan. Si Kristo naman ang gumawa ang kanyang katawan para maligtas. Sino? Tayo. Mayaman, mahirap, mabait, masama. Lahat na tao sa buong mundo. Kasama yun sa pagtubos ni Kristo na kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Yan po, mga kapatid. Huwag na natin iligaw ang ating isip. Jesus Christ is God. Diyos si Kristo. Manampalataya kayo, mga kapatid ni Kristo. Maniwala kayo. Diyos si Kristo. Ang nagsasabing tao lang siya. Nasaan siya ngayon kung tao lang siya? Tulad mo natin? Kung tao siya nung namatay siya, bakit hindi nabulok ang kanyang bangkay? Di ba pag tao, pag namatay, pag nilibing, nabubulok ang bangkay? Hindi nga natunting agnas ang kanyang katawan, di ba? Hindi nga nabulok ang kanyang bangkay. Ha? Sabi ng awit, ba? Sabi ni David, hindi nga nabulok ang kanyang bangkay. Isang patunay na hindi siya tao. Nagkatawang tao. Naging tao. Ang kanyang katawan hindi nabulok. Hindi nagnas. Tayo, pag namatay tayo, ano mangyayari sa katawan natin? Mabubulok. Uurin. Kaya yan, mga kapatid. Nawa na unawaan nyo ang pag-share ko sa inyo sa hapong ito ng salita ng Diyos tungkol sa kalagayan ni Jesus Christ. Tandaan nyo, mga kapatid, ang naging kalagayan ni Jesus Christ ay dalawa. Yung divine nature niya at saka yung human nature niya. Yung nagkatawang tao siya, hindi nawala ang kanyang divine nature, mga kapatid. Hindi nawala. Andun pa rin. Ang kanyang human nature na nakikita natin, yun ang sinacrifice doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil sa pag-ibig ng Ama, dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin, binigay niya kanyang katawan para tayo ay maligtas. At ngayon, malaya tayo na lumapit sa Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Purihin ang Panginoon sa hapong ito. Pagpalain po tayong lahat. Pagpalain po ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay po tayo.